Sa loob ng unang mga segundo ng video na to, gusto kong itanong sa iyo ito. Ilang beses ka nang nananalangin pero parang walang nangyayari? Yung tipong buong puso mong ibinuhos ang lahat. Luha, pag-asa, takot, pero tila nananatiling tahimik ang langit. Kung naranasan mo na yan, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang dumadaan sa ganitong yugto. Yung pakiramdam na parang hindi ka naririnig, parang wala kang kasagutan na natatanggap. Pero sa video na to, mauunawaan mo kung bakit kahit sa katahimikan, may ginagawa ang Diyos at kung paano ka patuloy na maririnig ng Diyos sa bawat panalangin mo. Matututuhan mo kung paano mananatili sa pananampalataya kahit tila walang sagot at kung paano makita ang mga palatandaan na ang Diyos ay kumikilos sa likod ng mga pangyayari sa buhay mo. Sa ating buhay, normal ang dumaan sa mga pagsubok. Problema sa pamilya, pinansyal na hirap, pagkabigo sa pangarap o kahit simpleng pakiramdam ng kalungkutan na hindi mo maipaliwanag. Minsan, ang unang takbuhan natin ay panalangin, pero paano kung tila walang tugon? Dito pumapasok ang isang napakahalagang talata mula sa Biblia. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga dakila at di malirip na bagay na hindi mo nalalaman. Yan ay mula sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Ang talatang ito ay ibinigay ng Diyos kay Jeremiah noong siya ay nasa kulungan, isang sitwasyong tila walang pag-asa. Ngunit kahit nasa ganoong kalagayan, ipinangako ng Diyos na siya ay makikinig at sasagot. Ibig sabihin, kahit nasa pinakamadilim kang bahagi ng buhay mo, hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Ngayon, isipin mo ito. Hindi ba't madalas gusto natin agad ang sagot? Gusto natin instant, agad-agad, malinaw at ayon sa gusto natin. Pero ang Diyos ay hindi limitado sa oras natin. Ang kanyang sagot ay maaring oo, hindi o hintay. At sa bawat sagot na yan, may layunin. Halimbawa, may isang tao na matagal nang nananalangin para sa isang trabaho. Araw-araw siyang nagdarasal, umaasa at halos mawalan na ng pag-asa dahil sa paulit-ulit na rejection. Pero hindi niya alam may mas magandang oportunidad na darating, isang trabahong hindi lang mas mataas ang sweldo kundi mas akma sa kanyang kakayahan at magbibigay sa kanya ng tunay na fulfillment. Minsan, ang katahimikan ng Diyos ay hindi pagtanggi, ito ay paghahanda. Kaya kung pakiramdam mo ay hindi ka naririnig, tandaan mo ito, ang Diyos ay nakikinig kahit hindi ka pa sumasagot. Isa pang mahalagang bagay na dapat nating maunawaan ay ang layunin ng panalangin. Hindi lang ito paraan para humingi, ito rin ay paraan para makipag-ugnayan sa Diyos. Para itong pag-uusap, isang relasyon, at sa bawat relasyon, mahalaga ang pagtitiwala. Kung mahalaga ang isang tao sa iyo, hindi ka agad sumusuko kapag hindi siya agad sumasagot, di ba? Ganon din sa Diyos. Sa bawat sandali na ikaw ay nananalangin, pinapalalim mo ang iyong relasyon sa Kanya. Ngayon, mag-pause tayo sandali. Tanungin mo ang sarili mo, nananalangin ba ako dahil may kailangan lang ako o dahil gusto kong makilala at maramdaman ang presensya ng Diyos sa buhay ko? Ang tanong na ito ay mahalaga dahil dito nagsisimula ang tunay na pagbabago ng pananaw natin sa panalangin. Ang panalangin ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng sagot, ito ay tungkol sa pagiging malapit sa Diyos. At kapag malapit ka sa Diyos, nagbabago ang puso mo, ang isip mo, at ang paraan mo ng pagtingin sa buhay. Minsan, hindi binabago ng Diyos agad ang sitwasyon mo, pero binabago niya ang puso mo para kayanin mo ang sitwasyon. Isang konkretong halimbawa nito ay isang estudyante na paulit-ulit na bumabagsak sa exams. Nananalangin siya para pumasa, pero patuloy siyang nahihirapan. Kalaunan, natutunan niya na hindi lang pala sapat ang panalangin, kailangan din ng aksyon, disiplina at tiyaga. Doon niya nakita na ang sagot ng Diyos ay hindi magic, ito ay proseso. At sa prosesong yon, lumago siya hindi lang sa academics, kundi pati sa character. Kaya kung ikaw ay naghihintay ng sagot na yon, huwag mong sayangin ang panahon ng paghihintay. Gamitin mo ito para mag-grow, mag-reflect at magtiwala. Isa pang mahalagang punto ay ang timing ng Diyos. May mga bagay na hindi pa ibinibigay sa iyo dahil hindi ka pa handa. At hindi iyon dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil mahal ka ng Diyos at gusto niya ang pinakamabuti para sa iyo. Kung ibibigay agad ang hinihiling mo, baka hindi mo pa kayang panghawakan ito.
Kaya sa halip na mainip, matutong magtiwala. Tandaan mo, ang Diyos ay hindi nahuhuli. Siya ay laging sa tamang oras. Ngayon, gusto kitang hamunin. Sa susunod na manalangin ka, huwag mo lang sabihin ang mga gusto mo. Pakinggan mo rin ang sinasabi ng Diyos. Sa katahimikan, sa mga pangyayari sa buhay mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo, may paraan ng Diyos na magsalita. Kailangan mo lang maging bukas at handang makinig. At ngayon, isang tanong para sa iyo. Kailan ka huling nanalangin ng buong puso at ano ang hinihiling mo sa Diyos na hanggang ngayon ay hinihintay mo pa rin? Ibahagi mo ang sagot mo sa comments. Gusto kong marinig ang kwento mo. Baka sa pagbabahagi mo, may ibang taong ma-inspire at makaramdam na hindi sila nag-iisa. Sa pagtatapos, tandaan mo ito. Ang Diyos ay laging nakikinig. Kahit hindi mo nararamdaman, kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo pa natatanggap ang sagot, naririnig ka niya. Ang panalangin mo ay hindi nasasayang. Bawat salita, bawat luha, bawat bulong may halaga sa Kanya. Kaya huwag kang titigil. Manalangin ka pa rin, magtiwala ka pa rin, at umasa ka pa rin. Dahil sa tamang panahon, makikita mo rin ang sagot at mauunawaan mo kung bakit kinailangan mong maghintay. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na to para sa mas marami pang ganitong mensahe. At huwag kalimutang mag-comment. Gusto kong marinig ang iyong saloobin. Hanggang sa susunod, manatili kang matatag sa pananampalataya dahil ang Diyos ay laging nakikinig.